Magandang araw sa inyong lahat. Ako si Pinoy Wisdom at ngayong araw ay tatalakayin natin ang isang kontrobersyal na paksa na madalas nating naririnig, ang prostitusyon bilang pinakamatandang propesyon sa mundo. Totoo nga ba ito? Ano ang kasaysayan sa likod ng prostitusyon at paano ito nakaapekto sa ating lipunan? Samahan mo ako at ating tuklasin ang mga katotohanan dito sa Pinoy Wisdom. Ang prostitusyon ay matagal ng bahagi ng kasaysayan ng tao at madalas itong tinutukoy bilang pinakamatandang propesyon. Ang sinaunang mga sibilisasyon tulad ng Mesopotamia, Gresya at Roma ay may mga tala tungkol sa prostitusyon. Sa Mesopotamia, halimbawa, ang mga templo ay may mga tinatawag na sacred prostitutes na nagsasagawa ng ritual na sekswal bilang bahagi ng pagsamba sa kanilang mga Diyos at Diyosa. Sa sinaunang Gresya, ang mga hetaira o mga kagalang-galang na prostitutes ay kilala hindi lamang sa kanilang kagandahan, kundi pati na rin sa kanilang talino at kakayahang makipagtalastasan. Sila ay kadalasang kasama sa mga piging at palasyo. Sa Roma, ang prostitution ay legal at may regulasyon. Ang mga prostitutes doon ay nagbabayad ng buwis at may mga particular na lugar kung saan sila maaaring magtrabaho. Sa gitnang panahon, ang pananaw sa prostitusyon ay nagbago. Ang simbahang Katoliko ay nagkaroon ng malaking impluwensya at tinuligsa ang prostitusyon bilang isang kasalanan. Ngunit sa kabila ng paghatol ng simbahan, patuloy pa rin itong umiral sa iba't ibang bahagi ng Europa. Sa panahong ito, itinatag ang mga brothel na pinamamahalaan ng Estado sa ilang lugar upang makontrol ang paglaganap ng prostitusyon at mga sakit na nakukuha sa pakikipagtalik. Noong panahon ng Renaissance, nagkaroon ng muling pag-usbong ng interes sa sining at kultura, at kasama rito ang mas liberal na pananaw sa sekswalidad. Sa Venice, halimbawa, ang mga kortesan ay kilala sa kanilang kagandahan at husay sa sining at musika, at kadalasan silang mga kasama ng mga mayayamang mga ngalakal at opisyal. Sa panahon ng Industrial Revolution, lumaki ang populasyon sa mga lungsod at kasama nito ang pagdami ng mga prostitutes. Ang kahirapan at kakulangan ng trabaho para sa mga kababaihan ay naging dahilan upang marami ang pumasok sa ganitong propesyon. Kasabay nito, nagsimula rin ang mga kampanya laban sa prostitusyon na naglalayong sugpuin ito dahil sa moral at kalusugang isyu. Sa kasalukuyang panahon, ang prostitusyon ay isang legal na propesyon sa ilang bansa tulad ng Netherlands, Germany at New Zealand, kung saan ito ay kinokontrol at may regulasyon. Sa kabila nito, sa maraming bahagi ng mundo, ito ay ilegal at patuloy na tinuturing na isang malaking issue na may kaugnayan sa human trafficking, karahasan at kalusugan. Ang prostitusyon ay isang komplikadong issue na may malalim na ugat sa kasaysayan at kultura. Ang kontrobersya sa paligid nito ay patuloy na nagiging paksa ng debate. Maraming argumento ang nagsasabi na ito ay isang paraan ng pagpili at pagkontrol sa sariling katawan, habang ang iba naman ay naniniwala na ito ay isang anyo ng pagsasamantala at pang-aabuso. Sa kabila ng iba't ibang pananaw, mahalagang kilalanin ang mga epekto ng prostitusyon sa mga taong sangkot dito. Ang mga prostitutes ay madalas na nahaharap sa diskriminasyon, karahasan, at kakulangan ng akses sa serbisyong pangkalusugan at proteksyon ng batas. Ang prostitusyon, bilang pinakamatandang propesyon, ay patuloy na umiiral at nagbabago kasabay ng ating lipunan. Ang kasaysayan nito ay nagpapakita ng iba't ibang aspeto ng ating kultura, ekonomiya at moralidad. Ang pag-unawa sa prostitusyon ay mahalaga upang makagawa tayo ng mga desisyon at patakaran na makatutulong sa mga taong sangkot dito at magbibigay ng mas ligtas at makataong mga kondisyon para sa kanila.
Maraming salamat sa inyong pakikinig. Naway nagkaroon kayo ng mas malalim na pag-unawa sa kasaysayan at kontrobersya ng prostitusyon bilang pinakamatandang propesyon. Kung nagustuhan ninyo ang video na ito, huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe, at i-share sa inyong mga kaibigan. Magkita ulit tayo sa paninagong episode dito sa Pinoy Wisdom.